Ako, ito para sa mga DDS ito. No? Ang galing nung gumawa ng AI nito. Kinompile po lahat, pinagsama-sama ho lahat, mga kababayan. Oh, tingnan nyo mga bossing. Oh, panoorin natin sabay-sabay. Gusto mo, kulay na lang. Ayan. Ito mga bossing, yung mapapanood po natin, AI po yan, mga kababayan. At hindi ko alam kung sino po ang lumikha. Pero matatawa kayo. At dahil bakit to? Dahil kuwang-kuwa yung mga ugali ng mga DDS. No, sabi ni May de la Cruz, nandito din ako, Sir Mark. Oh, shout out sa iyo at Randy Gorospe. Ayan yung mga DDS nakasakay ho sa jet ski, mga kababayan. No? Oh. Diyan sila napikon eh. Diyan po sila napikon dun sa biyaheng Manila to West Philippines na sinabi ng dating Pangulong Duterte na inulit lang po ni Vice Ganda. O ayan, isinakay na lahat kayo. No? Sa jet ski, wala nang mag-aalisan, wala nang maiinis, wala nang magagalit, wala nang magtatampo. Lahat na kayo diyan sa jet ski. Ha? Oh. Oh! Oh! Ay, Lord, Digong! O sige, ayusin ang linya para sa water bombing. Ipapabala ho doon sa mga sa water bombing ng China, mga kababayan, yung mga DDS. Oh, pila-pila lahat ng bugok, lahat ng bobo, lahat ng anga-anga dito. Para pag tama sa inyo ng water bombing, total naman ipinagtatanggol nyo yung China, mga kababayan. Oh, kayo na ang magpabala o kayo na ang sumangga doon sa water bombing ng China. Masakit daw ba yon? Ang tanong ng mga DDS. Hindi ba masakit? Hindi naman, 7 minutes lang. Hindi naman daw ho, mga kababayan. 7 minutes lang naman daw ho, mga boss. Oh, masakit ba yun? Baka tamaan kami na. Hindi naman, 7 minutes lang. Naalala nyo yung 7 minutes ng vice-presidente? 7 minutes like this, 7 minutes like that, 7 minutes like that. Nako, nainis tuloy si Sir Junior Junel Domingo. Biglang nagpalipad. Oh. Tuloy, mga DDS. Masakit ba yun? Hindi naman. 7 minutes lang. Kayang-kaya nyo yun. Hindi, pero itong mga DDS, mga kababayan, nako, yan na po yata ang may pinakaurong bayag ng mga Pilipino mga bossing. Bakit? Kapag yung gera nagtuturoan na sila eh. Lagi pa nilang sinasabi, idolo daw nila si Andres Bonifacio. Lagi yung isang senador na main topic natin, mga kababayan. Lagi sinasabi, idolo si Andres Bonifacio. Pero mga kababayan, yung mga galawan o yung mga kilusan ng senador na yon, wala, napakalayo No? Napakalayo po doon sa tunay na Andres Bonifacio. Yung Andres Bonifacio, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi papayag yun na ni isang kapiranggot ng ating teritoryo ay masakop ng ibang lahi. Yung eto mga kababayan, duwag na duwag No? Kulang ang sandata. Siyempre takot na yan. Yung Andres Bonifacio dati mga bossing, napakasimple lang Ano sandata nyo? Itak lang kami. Walang problema dyan. Bakit? Haharap pa din tayo. Ano sandata nila? Yung mahahabang rifle. Walang problema niyan. Ipagtatanggol pa din natin ang bansang Pilipinas. Yung Andres Bonifacio ngayon mga bossing, duwag takot mga kababayan. Ang dahilan nako, kulang tayo ng kagamitan versus doon sa China. Di ba? Under the rest po si Andres. Sabi ni Asnala Corebon. Aray! Dalian nyo na, lalarga na tayo papuntang dahig. Nako, lalo maiinis yung mga DDS dito, mga kababayan. Nakakulong na Ibabiyahe na. Mga DDS. Pero bawal daw tayo, mga bossing. Bawal daw po yung mga kakampik. Bawal din daw mga kababayan, yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw bawal? Ipapaliwanag naman po dito sa video na ito. Sir, wala bang baong tubig? Aba, may tubig pa. Wala. Gusto mo, kulay na lang. At hindi pwede. Kulay. Eto. Bakit daw hindi pwede
yung mga BBM supporter at yung mga kakamping sumama doon sa dahig. Ba't hindi pwede mga kami kakampings? May mga utak kasi kayo eh. Hayaan mo ng mga tangang DDS. O yan, kaya daw po, hindi daw po tayo pwede. Ano po? At yun din mga kababayan, nabanggit din po yun ni Vice Ganda. Hindi tayo pwede. No, prohibited sa atin yan. Sa mga BBM supporter at sa mga kakamping. Bakit daw ho? May mga utak tayo. Hindi ho kagaya nung mga utu-utong mga DDS na konting sabihin ni Digong, konting sabihin ni Inday Sara, naniniwala na agad. Di na paano sila, napahiya ho sila, mga boss chief amo sir, doon sa isinisigaw nilang adik si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Wala namang napatunayan. Nagmukha lang ho silang tanga. Di ba Ma'am Chris Rose? Nagmukha lang ho silang engot. Di po ba mga kababayan? Paano kasi? Isang salita lang ni Digong, papaniwalaan na. Hindi man lang magtanong, boss, ano po ba ang ating dito? Ano po ba ang ating sasandalan dito sa sinasabi mong adik si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Trip ko lang. Wala. Ginagawa pa. Di ba? Pati nga yung Vice Presidente, lagi ko sinasabi sa inyo, bumanat yan bumanat sa mga luwistro, wala namang katotohanan na may utang pala sa kanila. O yan, diyan po nagmula yung galit lalo ng mga DDS kay Vice Ganda. Eto naman ho mga bossing, ngayon, may sagot si Vice Ganda ho sa kanila mga kababayan. No? Doon sa mga DDS. Sila ng busitin. Pikon na pikon daw kayo, asar na asar kayo, galit na galit kayo. Bash daw kayo ng bash. Sabi ni Vice Ganda, ang tanong daw, may napapala daw ba kayo? Wala naman daw. Sabi ni Marivic Brasos, kinig lang po Sir Mark. Okay, diyan ka lang. Pakinggan mo lang kami. Pakinggan nyo si Vice Ganda ha. Le-lecturean ho yung mga kasulid natin. Yung mga kasulid na mahilig magkomento ng sulid. Tapos biglang may kamao tsaka heart na kulay green. Di ba, Chi? Paano ba namang hindi yan ang i-comment nila? Yan lang ho ang alam nila, mga kababayan. Kaya nga ho natawag sila na piso komento. Ba't piso komento? Sa dami-dami po at sa haba-haba ng ating mga pinagsasasabi dito, ang i-komento lang ho niya mga DDS, adik si Mark Ramos. Ang i-komento lang po ng mga DDS, basta sulid pa din kami kay Tatay Digong. Paulit-ulit hong ganon, mga kababayan. Ngayon para doon sa mga DDS na buwisit na hindi makatulog